yan. Alam nyo ba, ganito kasi ang kwento. Si Sara Duterte, kaya pala malakas ang loob niya na kahit ilang libo daw na impeachment ang ibato sa kanya. Kahit ilang libo daw na impeachment ang ibato sa kanya. Malakas ang loob niya kasi daw nandyan daw ang 32 million na bumoto sa kanya. Oo, nako, alam nyo na mga kababayan. Ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Ako, 11:30 na. O mga DDS, I'm sure gising na kayo ngayon. Pakinggan nyo ang live kong to. Para pag napakinggan nyo ito, magigising kayo. Diba? Si Digong, ngayon naman, si Digong, kinakabahan na sa kaso niyang kakaharapin sa Quadcom kasi nasa DOJ na pala ang kaso ni Bato, ni Bongo, ni Digong at ng ilan pang personalidad na sangkot sa extrajudicial killings or war on drugs. Diba? Oo. Kay Sara Duterte naman, kaya pala malakas ang loob niya na hindi siya natatakot na i-impeach kasi daw, nandyan naman daw sa likod niya ang 32 million. Diba? Nasa likod daw niya ang 32 million na botante. Hoy, nandito na naman si Soledad Moller. Hoy, Soledad Moller. Isa ka sa DDS na bubo. Kumusta ka na? Tignan mo kung matalino ka, nagbangs ka, hindi pantay. Diba? Soledad Moller, buti buhay ka pa. Buti hindi ka pinalo ng anak mo. Nakakahiya ka bilang ina. Diba? Soledad Moller, sige mag-comment ka lang ng bubo dyan at magpapakilala ka na tanga ka talaga. Diba? Tignan mo, yung Sara Duterte ninyo. Kaya pala malakas ang loob at hindi natatakot sa 3 impeachment laban sa kanya kasi daw nasa kanya ang 32 million. 32 million nasa kanya daw. Ang tanong ngayon, 32 million na botante daw. Sir Joseph, ayan, Rex TV Adventure. Ang problema ngayon, mga kababayan, sabi ng COMELEC sa 32 million na inaasahan ni Sara na kahit daw ilang impeachment pa daw dyan, ang sabi niya, nasa akin naman ang 32 million na bumoto sa akin eh. Hoy, Soledad, puki ng ina mo, mamatay ka na. Lahi mong bobo. Tang ina mo, buwa ka ng ina mong hayop ka. Isa kang DDS na tanga. Hindi Soledad, tang ina mo. Katanda-tanda mo na hindi pa pantay yung bangs mo. Ikaw yung walang pinag-aralan, isa kang tanga. Isa kang naniniwala sa mga dutaing magnanakaw. Diba? Ito ang sabi ni Sara. May isang DDS na nasipa na pahiya. Ayan. Sabi ni Sara, kahit pa ilang impeachment dyan, wala akong pakialam. Kasi kapag ang 32 million na bumoto sa akin nung nakaraang eleksyon, mag-people power dyan at mag-revolusyon, hindi tatalab ang impeachment sa akin. Sinagot ng COMELEC ang kayabangan ni Inday Pusit. Ang sabi ng COMELEC, sabi ng COMELEC chief na si George Garcia, di uubra sa impeachment. Sabi niya dito, 32 million votes mo, Sara. Hindi uubra sa impeachment. Hindi pwedeng gamitin ng isang impeachable public official ang kanyang mandato sa pamamagitan ng boto para lang hindi siya mapatalsik o mapaalis sa pwesto. Kasi kinakailangan kahit presidente ng republika ay pwedeng mag-subject na tinatawag natin na impeachment, pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Diba? Diba? Maskin si BBM, pwedeng bukas or ngayon, no? Pababain si Pusit. Tapos ang ginamit ng mga DDS, 32 million kami. Hindi kaya na ipa-impeach si Inday kasi 32 million kami. Puki ng inang 32 million. Mismong ang COMELEC na nagsabi at ang chairman, no, ng COMELEC ang nagsabi, walang saysay yung 32 million na boto mo kasi maskin ang presidente ng Pilipinas, pwede kang tanggalin. Diba?
Isipin ninyo mga loyalista, kung masama ang isang Bongbong Marcos, bukas na bukas wala na sa pwesto si Sara. Pero anong ginawa ni BBM? Huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon yan. Di ba? Huwag nyo nang pag-aksayahan ng time yan. Bakit? Pag tinanggal nyo ba si Sara, may isang Pilipino makakabayad ng upa sa bahay? Pag tinanggal nyo ba si Sara, mga tao na nagugutom makakakain ba? Walang kwenta. Diba? Yun ang katotohanan. Kaya mga DDS, huwag po kayong magalit. Magsabi lang po tayo ng totoo. 32 million less na ako doon kasi noon binoto ko, believe kasi ako kay Sara noon. Now nakakasuka na, 'di ba? Nakakahiya. Di ba? Hindi nyo ba naisip? Hindi nyo naisip? Yun pala. Yun pala ang kadahilanan na malakas ang loob ni Pusit. Yun pala ang kadahilanan, di ba? Na hindi siya natatakot kahit 1,000 impeachment kasi nandyan daw sa kanya ang 32 million. My God! Nasaan ang 32 million, Inday? Bukas na bukas, bitbitin mo yung 32 million kung sasamahan ka ba. Di ba? Bukas na bukas, Inday, lumabas ka, dalhin mo yung 32 million kung sasamahan ka ng 32 million bumoto sa'yo. Di ba? Ang pinagsasabi mo, Kent, malayo sa katotohanan. Mas malayo sa katotohanan ang sinabi ni Inday na may 32 million pa daw siya. Kaya hindi daw siya natatakot, no? Na ilang libo pang impeachment ang isampa sa kanya. Hindi niya iniisip na ang Comelec na mismo nagsabi. Ayan o, sabi ng Comelec. Hindi pwedeng gamitin ang isang impeachable. Di ba? Pag sinabi nating impeachable, ang sakit no, no? Impeachable yung tatanggalin na. Di ba? Yung matatanggal na. Di ba? Hindi pwedeng gamitin ng isang impeachable public official ang kanyang mandato. 'Di ba? Sa pamamagitan ng boto para lang hindi siya mapatalsik or mapaalis. Oh my God. Maskin si Pangulong Bongbong Marcos ay pwedeng masubject sa tinawag nating impeachment complaint. 'Di ba? Maskin Pangulo ng Pilipinas pwede siyang tanggalin. 'Di ba? Paano yan? Kasama ako sa 32 million pero ayaw ko kay Sara Pusit. Kaya nga Rex TV Adventure eh. 'Di ba? Ba't ako matulog sa Miyumi? Kayo ang matulog. Alam nyo kung bakit? Alam nyo na kasi sa sarili nyo na mga tanga-tanga kayo. Ito pa, bukod sa nagdidepensa lang si Sara sa 32 million, bakit hindi niya subukang lumabas sa EDSA at magtawag kung may lalapit ba sa kanya? Diba? Para malaman ng taong bayan. Kasi ultimo nga, DDS nagdadalawang isip na ngang susuporta sa kanya. Katulad na lang kay ngayon. Katulad na lang kay si Rex TV Adventure. Isa siya sa 32 million pero ayaw na niya. Diba? Pangalawa. Ito pa ang pangalawa. Bukod kay Sara, nako, masaktan kayo nito. Bukod kay Sara, yung tatay niya, si Bongo, si Bato. May kakaharaping kaso at nasa DOJ na ngayon. Alam nyo, nung nalaman ni Digong na meron silang kaso ni Bato, ni Bongo, ni Oscar Albayalde, alam nyo ang ginawa ni Digong? Nanghingi ng presidential immunity. Putang ina, paano ka manghihingi ng presidential immunity na hindi ka naman presidente? Diba? Bakit presidente ka pa ba para manghingi ka ng presidential immunity? Ala, ang lakas ng loob ni Digong nanghihingi ng presidential immunity kasi baka matulad ito kay Gloria Arroyo na pagdating sa malapit ng makulong nagkakabracket na yung leeg. 'Di ba? Ang lakas ng loob manghingi ng presidential immunity. Yung lolo digs nyo. Nanghihingi, humihirit. Humihirit ng presidential immunity. Ay, Diyos mio, Marimar, nakakahiya po ito. Kasi alam naman kasi niya sa sarili niya na makukulong siya. Para hindi siya papupuntahin sa korte, para hindi siya humarap sa DOJ, humihingi siya ng presidential immunity. Ito presidential immunity only applies to sitting president. Hindi naman na nakaupo si Digong bilang presidente. Diba? Former Philippine President Rodrigo Duterte attends a Senate probe on drug on war during this administration on Manila, October 20, 2024.
Philippine President Rodrigo Duterte strongly defend his deadly drug war as he testified October 28, Senate proved that crackdown. Ngayon, humihingi ng presidential immunity. Bakit ang lakas ng loob manghingi ng presidential immunity? Bakit presidente pa ba siya? Kaya pala, actually ito aminin yung mga DDS, yung Tatay Diggs ninyo, giango-ango na. Alam niyo ibig sabihin ng giango-ango na? Ulyanin na.